64 divided by 16 is 4. 4. So 4 ohms at saka 8 ohms. So ayan ang pagkakaiba ng series at saka parallel connection, guys. What's up to my vlog, guys? So for today's video, guys, ay magkakalculate tayo ng ating impedance para sa ating amplifier, guys, no? So guys, panoorin nyo to, guys, para ito sa mga newbie, guys, kagaya ko sa mahilig sa sounds, guys, no? So panoorin nyo to, guys, para alaman natin ang connection ng series at saka parallel. So just watch it. So, okay, guys, dito tayo sa likod ng ating amplifier sa itong Sakura AB735. 735. So sa likod pa lang, guys, no, meron na tayong label na makikita. So sa speaker A or system A natin, so nasa minimum 4 ohms lang yung load na dapat nating ikarga, no? At ganoon din sa ating speaker B, nasa 4 ohms man din dapat. So wag na tayong bumaba ng 2 ohms, no? So, sa ating speaker A at B naman, minimum 8 ohms plus 8 ohms tayo. So dito tayo, guys, focus natin to. Max power output, ayan, so 700 watts per channel, no, times 2, ayan, 700 watts kapag naka 8 ohms, 1300 watts naman pag naka 4 ohms. So syempre yung load natin to 20 volts AC, ayan. So picture natin, at ayan, dito naman tayo sa ating speaker, 3-way speaker, no? Isang crown. So meron din siyang label dyan sa kanyang likod, ayan. So baliktad, ayan. So max power, so itong speaker na to, guys, ay 650 watts yung kanyang power. Impedance niya naman is, ayan, 8 ohms yung kanyang impedance. So frequency 55 to 18 kHz, 99 dB. Ayan, so pansinin nyo, to 8 ohms, ayan, at 650 watts. So okay, meron din tayo ditong magnet speaker, guys. So ayan, so yung brand nito is Sharp. So yung kanyang impedance is nasa 4 ohms, naka 400 watts, ayan. So ngayon ay gagawin natin ay magkakalculate tayo, guys, no? So kukunin natin yung impedance ng ating speaker. So ika-calculate natin sa series and parallel connection sa pagkuha ng tamang impedance para sa nababagay sa ating amplifier. So dapat malaman nyo to, guys, no, para hindi tayo nasisiraan ng ating speaker or ng ating amplifier man. Ayan. So keep on watching, guys. So proceed tayo, magka-calculate tayo. Okay, ayan, guys. So punta naman tayo dito sa speaker connection natin. So ito, guys, gagawin natin itong series connection. Series connection. At ito namang sa baba, parallel. Ayan. Sa connection ng speaker, guys, ito yung dalawang connection, series at saka parallel. Sa pag-connect ng series, guys, positive to negative. So dito lang, positive to negative. At kung kabilang negative naman, ayan, ang magiging negative natin. So meron na tayong connection, meron na tayong polarity, positive and negative. So yan po ay tinatawag na series connection. So bali dalawang speaker ang dinadrive nya. Ngayon punta naman tayo dito sa parallel connection. Kapag naka-parallel connection naman, guys, no, ganito lang yung connection. Lahat ng negative ay magka-connect. Ayan, so negative at saka positive. Ayan, so meron tayong polarity, guys. Ito, positive at saka negative. Ayan. So ganun lang po sa pag-connect ng series at saka parallel connection. So ito na yung ating polarity. Dito na tayo magtatap papunta sa ating amplifier. Dito.
sa positive at saka negative. Sa series connection naman sa positive at saka negative. So ganun po ang series at parallel. So ayan guys, ngayon ay lagyan naman natin ng impedance, no? Impedance, kagaya kanina, no? 8 ohms yung ating impedance. 8 ohms. 8 ohms din ito. At saka 700, lagay natin 600 watts. 600 watts. 600 watts. Ganun din dito sa kabila. 8 ohms. Ayan. 8 ohms din. 600 watts. Ayan. Ayan, no? So, meron tayong impedance nilagay 8 ohms at saka 8 ohms. 600 watts. 600 watt 8 ohms. So, ngayon guys, i-calculate natin yan sa pamamagitan ng series connection. So, ang series connection guys, ito yung kanyang formula. R1 plus R2. R1 plus R2. So, basic lang guys, no? R equals R1 plus R2. So, ayan, resistance, ibig sabihin impedance, yung kanyang impedance. So, R1 natin, ito palagay natin ito ang R1. R1 at saka R2. So, basic lang, plus lang natin guys, no? 8 ohms plus 8 ohms. Ang result niya ay 16. So, kung magsiseries tayo ng dalawang 8 ohms guys, no? Ang magiging result niya ay magiging 16 ohms. So, ayan, yung kanyang disadvantage kapag nag-series tayo ng dalawang 8 ohms. Magiging 16 ohms which is hindi napasok sa required ng ating amplifier. So, ang mas maganda dyan kapag series ka ay dapat naka 4 ohms lang para magiging 8 ohms yung ating output. So, dito naman tayo guys sa parallel. Ayan, parallel. So, ang kanyang calculation formula naman ay ganito. So, formula ito ng resistor guys, no? So, ito ating ginamit sa pag-calculate ng series and parallel. Okay, dito tayo sa parallel. So, ito yung ating formula. R equals R1 times R2 and over R1 plus R2. So, ganito yan guys. So, R equals R1 times R2 over R1 plus R2. So, yun guys, no? Cos R3. Tapos, ito na, yung R1 natin, ito, R1 at R2. So, 8 ohms, 8 times 8 over 8 plus 8. So, 8 times 8 is equals 64. Ayan, 64 din. Over 8 plus 8 ay 8 plus 8 ay 16. Tama ba? 84. So, 84. So, ngayon, dito tayo. R equals 64 divided by 16. So, yan ang magiging result natin. Ayan. So, ayan guys, no? Para mas klaro po, alam tayo ng calculator. Ayan. So, 64 divided by 16. 64 divided by 16 is 4. So, 4 ohms at saka 8 ohms. So, ayan ang pagkakaiba ng series at saka parallel connection guys. 6 ohms yung magiging out nya kapag naka-series tayo. At 4 ohms naman kapag naka-parallel tayo. So, mas better na gamitin yung 8 ohms na naka-parallel dahil meron siyang out na 4 ohms which is maganda para sa ating output. Yung 16 naman ay medyo malaki. So, dapat ang load natin dito ay 4 ohms. No? Kung gusto mo namang gawing 4 ohms yan guys, mag-series ka ng dalawang 8 ohms. So, 16 ohms na ngayon. Series in parallel.
Kumbaga ganun guys, series and parallel connection, apat na speaker pwede yun natin gawin. So sa susunod na vlog natin guys ay tatapik natin yung series and parallel connection. Sa ngayon, dalawang speaker lang muna yung ating pag-aaralan. So ganun lang guys, no? Resistance or yung kanyang impedance 4 ohms kapag nakaparallel. So impedance natin sa naka-series ay 16 ohms. Ayan, so ito lang yung kanyang formula guys. Ayan, para mas maintindihan natin. Nga pala, paalala lang guys, no? Ito sa mga beginner, no? Na nagkakaroon ng nagkakaroon ng tawag dito yung hilig niya sa sounds, yung nagkakaroon ng hilig sa sounds, no? So dapat malaman natin ang ganitong connection sa series and parallel connection. Para lang ito sa mga newbie guys, kaya ko newbie din ako nag-aaral, so sinishare ko lang sa inyo guys. Ayan, so ayan lang guys, no? Kita-kits sa ating next vlog. Sana ay meron kayong natutunan sa ating munting vlog guys. Ayun, thank you so much.